Kasto ito yung OFW guys. Kahit na may sakit, sobrang giniginaw. Parang feel mo na antok. Okay, go this side. The car here. Go the car. Kailangan mong magtrabaho kasi trabaho mo nga eh. Namamastol ako ng mga alaga ko dito. Nitingnan ko lang kung dadaan yung mga sasakyan para masigawan. Alam mo na mga bata minsan, hindi sila marunong tumabi. Oh, not that way. Come back here. Come back. Wala yan. Punta sa market. Napakalaking sacrifice talaga ang isang OFW guys. Look at the car. Move this side, please. He's not coming. He's not coming, yeah? But you always look out, okay? Chinese New Year kasi ngayon. Mahangin. Kagabi pa ako nanginginig. Ganito ang OFW. Sakripisyo. Kailangan mong napakalaking sakripisyo. Kayo kung gusto nyo rin maging OFW. Ako, pagkatapos nitong amo ko, gusto ko nang umuwi. Napagod na ako sa katatrabaho. Yung akyat-akyat ka dyan, linis-linis ng mga CR, linis-linis, map-map araw-araw. You only have one. Okay, you just playing, yeah, like that. Yeah. Are you gonna play with the one squirrel? I want skita. Gusto kong maupo dito. Can I get up? It's only a two-seated. Kung OFW ka, huwag mong isipin yung may sakit ka. Basta importante magtrabaho ka. Trabaho dito, trabaho doon. Pagdating ng gabi na lang, pahinga. Ganyan ang katulong. Kailangan natin yung tiis at tiyaga. Matagal na akong isang OFW, kaya sinasabi ko sa sarili ko na ako yung mga prinsesa ng mga OFW. Alam niyo kung bakit? Habang yata noon pinanganak pa yata ako, nagtatrabaho na. Kung tutuusin, mula maliit ako, sobrang pagod. Wala ako noong bahay, pero sa awa ng Diyos, anak ko, Diyos ko, iupo ko nga dito para mabantayan ko yung mga alaga ko. Be careful to play, okay? Thank you. Mamaya pa ako niyan makapagpahinga pagkatapos nilang kumain ng dinar. Mga alas 8 pa yan. Magtiis pa ako ng ilang oras. Sobrang lagnat ko at saka masakit yung katawan ko. Ngayon ko lang nasubukan to. Yung kasukasuhan.
Kasi nung Saturday, pumunta ako sa market. Aba, naglakad ako pupunta doon. Akala ko walang ulan. Akala ko kunti lang. Pero hinayaan ko lang na naulanan ako kahit kunti lang naman. Where are you going? Guys? Uwi na kaya? Saan kayo punta? Diyan lang po. Buti nga. Alam mo, may sakit nga ako. Hindi ko, Parehas tayo, te. Siya din tumutulo yung ilong, tapos ako kagabi naramdaman ko, te, may boses ko, diba? Parang to yung dito ko. Ako din, pero meron akong biniling gamot ko yung kindi ba? Yun, maganda pag kinain mo yon. Lilinisan niya ganyan, makakahinga ka agad-agad. Hindi lang pala ako yung may sakit, pati din yung mga ito yung sakit dito. Saan ka din? Dito nga, sa kanya. Ay. Ito yung mga katulong. Yan. Punta sila doon sa silong ng bahay namin. Diyan sila magpa-laro ng mga bata nila. Kasi nga, hindi naman pwede doon sa playground. Kasi baka mamaya, alam nyo guys, totoong nakakapagod na ang maging isang OFW. Pero kailangan natin yung habot hanggang langit yung sacrifice ba? Para maabot mo yung mga gusto mo sa buhay. Dito ako kasi yung mga bata ko nag And when we stop, I just under the big sauce. There's big one there. nakablock yung aking ilong. Kung ikukwento ko sa iyo kung gaano kahirap yung naranasan ko bilang isang OFW, baka hindi nyo kakayanin yung mga nagdaan na nasubukan ko, mga pagsubok ba. Alam nyo yun? Ang daming mga mararanasan kapag ka tayo isang OFW. Magpasalamat tayo kung makatagpo tayo ng amo na may magandang puso. Yung pakakainin ka, yung binibigyan ka ng tamang pahinga mo. Kaya salamat sa Diyos kasi nga itong mga amo ko na mga Australian, sila yung mga tao na may puso. Kaya lagi ko rin silang pinagpipray, guys. At saka yung mga British at Japanese, sila yung mga nakatulong sa akin. Kaya ako nagkaroon ng bahay, kaya ako nakabili ng lupa nang dahil sa kanila. I said don't freak out. Ito nga, may mga sakit din yan. Isa yan, nakatalikod, may sakit din yan. Pero wala siyang magawa kasi kailangan din niyang magtrabaho eh. May alaga siyang maliit. Ganyan katindi guys ang isang OFW. Ako 2007 ako nagtrabaho dito. Pero nag-abroad na ako dati sa Saudiya. Diyan yung napakasakit na experience ko sa buong buhay ko sa Saudi Arabia. Muntik akong nawalan dito sa mundo. Pero God is good dahil lahat ng mga prayer ko, lahat ay sinasagot ng Panginoon. Kaya papasalamat ako guys, kaya kayong sumuko. Ako kasi kahit na naglalakad ako, magbukas ako ng bintana, sabi ko good morning Lord. Thank you ako, tibarunga agsapa. Salamat o Lord, itibarunga agsapa nga inpaay mo. Iniiyak ko na lang. Tapos yung mga taong nakakatulong sa akin,
Siya din yung pinagpipray ko. Yung hindi nakakatulong, yung hindi masama, yung masama ang mga ugali. Pinagpipray ko rin po yan na sana magbago na sila. Ang init ng mata ko. Halos parang naluluha ba. Ako. Ang hirap ng buhay. Kaya nagpipray din ako na sana kapag ka na-solve ko lahat yung mga problema ko, gusto ko na rin umuwi kasi nga gusto ko rin mga alagaan mga apo ko. Marami na akong mga apo, nandito pa rin ako sa ibang bansa. Ay, kapit lang. Ang Diyos ay hindi natutulog, nandyan lang lagi. Yun, lagnat ko. Kagabi minalarya ako. Kaninang umaga, parang ayaw kong bumangon kasi yung sakit ng katawan ko, pero hindi pwede eh. Kailangan akong bumangon kasi ang amo ko aalis maaga. So, hindi ko naman pwedeng iasa sa kanila yung trabaho sa bahay kasi nga may trabaho sila, kaya naiintindihan ko naman. Total kaya ko naman. Mayang gabi, mahiga, natulog. Alam nyo guys, nung umabroad ako sa Saudi, wala akong bahay. Umabroad ako dito sa Singapore, sa awa ng Diyos. Mayroon. Nagkaroon ako. Pero, nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon dahil lahat ng mga hinihiling ko na bibigyan. Basta malinis yung puso mo, hindi ka nakakanasakit sa mga kapwa mo tao, bless ka talaga ni Lord. Kaya tinatawag ko na prinsesa ako ng mga OFW. Ito yung tao na walang hanggan pagtatrabaho. Ako yung walang hinto sa pagtatrabaho. Mahinto lang ako pag natulog, pag gising trabaho, pag tulog. Yun lang pahinga. Hanggang dito na lang yung aking video ulit. Pa-share-share sa mga kapwa ko dyan. Mga kaya kong OFW na maraming nararanasan sa buhay, na nagsusumika. Pero guys, iwasan ang barkada, iwasan ang lalaki para umangat ka sa buhay. Nasubukan ko na yan. Thank you for watching and thank you for sharing. God bless lahat ng mga OFW. Mag-iingat tayo palagi. Bye.